Ang sikat ng araw sa marangyang subdivision ng Villa de Amor ay tila nakakasilaw sa katahimikan ng umagang iyon. Sa labas ng mansyon ng mga ilustre, isang makintab na kulay abong sasakyan ang nakaparada sa tapat ng katabing bahay. Doon, abala si Marco Ilustre sa pagtulong sa isang babaeng tila ngayon lang nakakita ng liwanag ang mga mata. Si Celeste, ang bagong kapitbahay na ang ganda ay kasing talim ng isang armas. Mula sa balkonahe ng ikalawang palapag, nakatanaw si Liana. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa bawat galaw ng kanyang asawa. Nakita niya kung paano haplusin ni Celeste ang braso ni Marco habang tumatawa. Isang galaw na masyadong pamilyar para sa dalawang taong kakikilala pa lamang. Salamat talaga, Marco. Kung wala ka, baka hanggang ngayon ay nakatanggap pa rin ang mabibigat na kahon nito. Malambing na wika ni Celeste. Ang kanyang boses ay parang musika. Ngunit para kay Liana na nakikinig mula sa itaas, ito ay parang kalansing ng basag na kristal. Wala yun, Celeste. Magkapit bahay tayo. Kaya dapat lang na magtulungan. Sagot ni Marco habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Ang ngiti ni Marco ay tapat. Ngunit ang tingin ni Celeste ay may halong ibang pakahulugan. Isang tingin na tila nagmamarka ng teritoryo. Bumaba si Rihanna, hindi dahil gusto niyang makipagkwentuhan, kundi dahil kailangan niyang ipaalala sa lahat kung sino ang reyna sa pamamahay na iyon. Love, mukhang napapagod ka na. Masyado mo namang ginagalingan ang pagiging good Samaritan mo. Saad ni Liana pagkalapit sa dalawa, agad siyang kumapit sa braso ng asawa. Napatigil si Celeste at tiningnan ang kamay ni Liana na nakapulupot kay Marco. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oh, hi Liana. Pasensya ka na ha. Hiniram ko muna ang asawa mo. Masyado kasi siyang maaasahan eh. Ayos lang Celeste. Sanay na ako na maraming humihiram sa kanya. Pero alam mo naman ang hiram, di ba? Dapat laging ibinabalik sa tunay na may-ari bago pa ito masira. Matalim na tugon ni Liana. Nagkatinginan ng dalawang babae. Sa pagitan nila ay isang kuryenteng hindi nakikita ng mata, pero ramdam ng buong paligid. Si Marco na tila walang kamalay-malay sa tensyon ay tumawa lang ng mahina. Kayo talaga. O sige na Celeste, papasok na kami sa loob. May lunch date pa kami ng asawa ko. Paalam ni Marco. Ngunit bago pa man sila tuluyang makatalikod, isang huling hirit ang binitawan ni Celeste na nagpatigil sa mundo ni Liana. See you bukas, Marco. Don't forget our little arrangement. Nang gabing yon, ang bahay ng mga ilustre ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Habang si Marco ay mahimbing na natutulog, si Liana ay nananatiling gising, nakatitig sa kisame. Ang bawat salitang binitawan ni Celeste kanina ay parang sirang plaka na nagpapaulit-ulit sa kanyang isipan. Anong arrangement? Anong lihim ang itinatago ng asawa ko? Hindi nakatiis si Liana. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone ni Marco mula sa side table. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang maling pakialaman ang privacy ng asawa. Pero mas mali ang manatiling bulag sa sariling pamamahay. Isang notification ang biglang sumulpot mula sa isang unsaved number. Pero alam ni Liana kung kanino yon. The suit is booked for tomorrow, 2 p.m. I can't wait to have you all to myself, love. Alam mo namang, what's yours is mine, right? Parang gumuho ang kisame sa ibabaw ni Liana. Ang salitang love, ang tawagan nilang mag-asawa, ay ginagamit na ngayon ng iba. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng puot. Ang luha sa kanyang mga mata ay hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng isang babaeng handang makipaglaban. Tiningnan niya ang natutulog na mukha ni Marco. Your husband is mine? Bulong niya sa hangin habang inaalala ang mukha ni Celeste. Hinding-hindi ko hahayaang maging sayong akin, Celeste. Kahit sunugin ko pang buong mundo, mananatili sa akin ang asawa ko. Galit na saad niya sa kanyang sarili. Malamig ang hangin sa Tagaytay. Ngunit tila apoy ang dumadaloy sa mga ugat ni Liana habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Sapat na para mamuti ang kanyang mga buko-buko.
Sinusundan niya ang kulay itim na SUV ni Marco mula pa sa bukana ng Santa Rosa. Alam niya ang bawat liko, ang bawat preno ng asawa. Kabisado niya ito dahil 7 taon niyang inakala na sa kanya lang ang direksyon ng buhay ng lalaki. Huminto ang sasakyan ni Marco sa isang taguat, eksklusibong boutique hotel na nakaharap sa Bulkang Taal. The Ridge View, isang lugar para sa mga taong gustong magtago. Isang lugar para sa mga taksil. Mabilis na nagsuot ng malaking sunglasses at scarf si Liana. Pinanood niya mula sa malayo kung paano bumaba si Marco. Bitbit ang isang bouquet ng mga pulang rosas. Ang paborito niyang bulaklak. Ngunit hindi para sa kanya ang mga yun ngayon. Ilang sandali pa, lumabas mula sa lobby si Celeste. Suot ang isang manipis na puting silk dress na humahaplo sa bawat kurba ng katawan nito. Ang sumunod na eksena ay parang isang slow motion na bangungot para kay Liana. Sinalubong ni Marco si Celeste ng isang mahigpit na yakap. Hindi lang basta yakap ng magkaibigan, kundi isang yakap na puno ng pangungulila. At doon, sa gitna ng magandang tanawin ng Tagaytay, hinalikan ni Marco si Celeste sa pisngi bago sila sabay na pumasok sa loob ng isang pribadong suite. "Napakasama mo, Marco," bulong ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at puot. "Napakasama ninyong dalawa." Pumasok si Liana sa hotel. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Nilagpasan niya ang front desk nang hindi pinapansin ang bati ng receptionist. Alam niya kung saang kwarto sila pumunta. Room 207. Pagdating sa tapat ng pinto, narinig niya ang tawanan sa loob. Ang tawa ni Celeste na tila isang tagumpay at ang boses ni Marco na puno ng lambing. Dahan-dahang bumukas ang pinto dahil hindi ito maayos na nailapat. Doon, nakita ni Liana ang eksenang tuluyang dumurog sa kanyang pagkatao. Si Celeste, nakaupo sa tabi ni Marco habang ang asawa niya ay masuyong hinahaplos ang mukha ng babae. "Soon, Marco. Soon. Magiging legal na ang lahat." Narinig niyang sabi ni Celeste. Hindi na nakapagpigil si Liana. Akma siyang susugod nang biglang may isang malakas na kamay ang humila sa kanyang braso at nagtakip sa kanyang bibig. Kalmado pero matigas ang pagkakahawak nito. "Huwag yun. Masasayang lang ang luha mo kung susugod ka ng walang dalang armas." Bulong ng isang baritonong boses sa kanyang tenga. Sa pilitan siyang hinili ng estranghero palayo sa pinto hanggang sa makarating sila sa dulo ng hallway. Pagbitiw sa kanya, hinarap ni Liana ang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng itim na suit at may mga matang kasing lamig ng yelo. "Sino ka ba? Bitawan mo ko. Kailangan kong harapin ang katotohanan ng mga yan." Sigaw ni Liana, bagaman pabulong pa rin dahil sa takot na mahuli. "Ang pangalan ko ay Ethan at katulad mo, biktima rin ako. Ang babaeng nasa loob ng kwartong yan, kasamang asawa mo. Siya ang babaeng tumangay ng lahat ng ari-arian ko bago ako iwan sa ere." Napatitig si Liana kay Ethan. "Ano?" "Celeste is a professional, Liana. She doesn't just steal husband. She steals lives. Kung susugod ka ngayon, ikaw ang lalabas na masama. Ikaw ang magmumukhang desperada. Pero kung makikinig ka sa akin, sisiguraduhin nating sa huli, silang luluhod sa harapan mo." Tumingin si Liana sa pinto ng room 207. Pagkatapos ay kay Ethan. Ang sakit sa kanyang puso ay unti-unting naging isang malamig na determinasyon. "Anong kailangan kong gawin?" Ngumiti si Ethan, isang ngiting walang bahid ng awa. "Kailangan nating ipakita sa kanila na ang inaakala nilang laro ay may bagong master. Your husband is hers? Fine, let her have him until he has nothing left to offer." Doon, sa madilim na pasilyo ng hotel, nabuo ang isang alyansang hindi inaasahan. Ang paghihiganti ay hindi na lang basta plano. Ito ay naging isang pangako. Ang pagpapanggap ay hindi madali, lalo na kung ang bawat tibok ng iyong puso ay sumisigaw ng galit. Ngunit para kay Liana, ang sakit ay ginawa niyang armas. Pag-uwi niya mula sa Tagaytay, sinalubong siya ni Marco na tila walang dahid ng kasalanan. "Oh love, bakit ngayon ka lang?
Akala ko ba sa mula nga punta mo? Tanong ni Marco habang nagtatanggal ng kurbata. Ang amoy ng mamahaling alak at ang pamilyar na floral na pabango ni Celeste ay kumakapit pa rin sa kanyang polo. Ngumiti si Liana. Isang ngiting kasing tamis ng asukal pero kasing talim ng patalim. Masyado lang ako nag-enjoy sa window shopping, love. May nakita kasi akong magandang disenyo eh. Parang gusto kong baguhin ang lahat sa bahay na to. That's good. Basta masaya ka. Sagot ni Marco bago siya hinalikan sa pisngi. Hindi umiwas si Liana. Pero sa loob-loob niya, parang nalulusaw ang kanyang balat sa pandidiri. Kinabukasan, nagsimula ang ikalawang buhay ni Liana. Sa isang madilim at tago na coffee shop sa labas ng lungsod, naghihintay si Ethan. Suot nito ang kanyang signature na itim na coat. Seryoso at tila laging may malalim na iniisip. Itong mga kailangan mo. Palahat ng accounts ni Celeste. Ang mga dummy companies na ginagamit niya para mag-drain ng pera mula sa mga naging biktima niya. At ang listahan ng mga ari-arian na unti-unti nang ipinapangalan sa kanya ni Marco. Nanlumo si Liana nang makita ang pirma ni Marco sa isang deed of sale. Isang beach property na pinag-ipunan nilang mag-asawa, ang balak na palang ibigay ni Marco kay Celeste. Paano niya nagawa to? 7 taon, Ethan. 7 taon kaming bumuo ng pangarap. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Liana. Bilang pangunawa, huwag mong hayaang lamunin ka ng emosyon, Liana. Yan ang pagkakamali ko noon kaya ako natalo. Gamitin mo ang galit mo para maging matalino. We will strike where it hurts them the most. Their pockets and their reputation. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang pagkikita ni Liana at Ethan. Habang ang asawa niya ay abala sa business meetings na alam naman niyang pakikipagtagpo lang kay Celeste. Si Liana naman ay abala sa pagbuo ng bitag. Sa tulong ng mga koneksyon ni Ethan sa mundo ng finance, unti-unti nilang hinalungkat ang mga baho ni Celeste. Ngunit sa gitna ng kanilang madilim na plano, may kakaibang nagbabago. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa loob ng sasakyan ni Ethan sa ilalim ng ulan, napansin ni Liana ang sugat sa kamay ng lalaki. Saan mo nakuha to? Tanong ni Liana habang kinuha ang kanyang panyo para punasan ito. Wala to, na-aksidente lang sa gym. Tipid na sagot ni Ethan. Pero hindi siya lumayo. Pinagmasdan niya si Liana habang maingat itong naglalagay ng pressure sa kanyang sugat. Sa sandaling yon, ang lamig ng aircon ng sasakyan ay napalitan ng isang kakaibang init. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Ethan, hindi lang paghihiganti ang nakita ni Liana, kundi ang isang lalaking wasak din ang puso. Isang taong naghahanap din ng rason para muling magtiwala. Liana, bulong ni Ethan. Sigurado ka na ba rito? Kapag nagsimula na tayo, wala nang balikan. Matagal na akong wala sa pinanggalingan ko, Ethan. Sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig pero puno ng paninindigan. Gusto kong makitang walang matitira sa kanila. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may isang tanong na nagsisimulang bumagabag sa kanya. Ang paghihiganti ba ang tunay niyang pakay? O ang bawat sandaling kasama niya si Ethan ang tunay na dahilan kung bakit niya gustong ituloy ang laban? Bakit tila sa ilang beses nilang pagkikita ay napapalapit ang loob niya sa lalaki? Ibang-iba ito sa kanyang asawa. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Alam niyang mali ang naiisip at nadadamay niya. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nababalot ng karangyaan. Kumukuti-kutitap ang mga chandelier. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga violin at naglilipa ng amoy ng mamahaling champagne. Ito ang gabing pinakahihintay ni Celeste, ang kanyang anniversary party. Isang pagdiriwang na ang totoo ay isang deklarasyon ng digmaan. Inimbitahan niya ang lahat ng matataas na tao sa lipunan at higit sa lahat, inimbitahan niya si Liana. Liana, I'm so glad you made it! Bati ni Celeste sa gitna ng maraming tao. Suot nito ang isang pulang gown na animoy isang reynang nagwagi sa labanan. Salamat at pinayagan mo si Marco na samahan ako rito. Alam mo naman na business partner ko siya, diba? Lumapit si Marco sa tabi ni Celeste. Tila hindi mapakali pero hindi rin magawang lumayo. Hawak ni Celeste ang braso ni Marco nang may pagmamalaki.
Ang bawat sulyap ni Celeste kay Liana ay may kasamang pangiinsulto. Isang tahimik na bulong na nagsasabing, "Tingnan mo, akin ang asawa mo ngayon." "Siyempre naman, Celeste," sagot ni Liana. Suot niya ang isang eleganteng itim na ternong bumagay sa kanyang maputing balat. Mukha siyang byuda sa gitna ng kasiyahan. Isang byudang handang maglibing. "Hindi ko palalampasin ang gabing to. Alam ko kung gaano kahalagang anniversary na to para sa'yo." Sa isang sulok, nakatayo si Ethan. Hawak ang isang baso ng whiskey. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa technician booth sa itaas. Tumango siya kay Liana at isang hudyat na oras na. Umakyat si Celeste sa entablado, kinuha ang mikropono at nagbigay ng isang mapagkunwaring talumpati. "Gusto ko lang magpasalamat sa taong naging sandigan ko sa lahat. Marco, thank you for showing me what true partnership means. At dahil espesyal ang gabing ito, may inihanda akong maikling video ng ating mga tagumpay." Namatay ang mga ilaw. Tumutok ang pansin ng lahat sa dambuhalang screen. Ngumiti si Celeste kay Marco. Inaasahan ng mga larawan ng kanilang mga nakuha sa negosyo at mga nakaw na sandali sa Tagaytay. Ngunit nang magsimula ang video, hindi ang kanilang mga muka ang lumitaw. Isang recorded audio ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Kailan mo ba kukunin ang huling pirma ni Marco para sa transfer ng properties? Bored na ako sa kanya. Gusto ko na yung pera." Boses yun ni Celeste. Malinaw at nakakakilabot. Sinundan ito ng mga dokumento sa screen. Mga bank transfer mula sa account ni Marco patungo sa isang dummy account sa ibang bansa. At ang pinakamatindi, isang video clip kung saan kausap ni Celeste ang isa pang lalaki. Pinagtatawanan si Marco at tinatawag itong Easy Prey. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ng buluwagan. Ang mga sosyalisteng bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mukha ni Celeste na kanina ay mapula sa galak ay naging maputla. "What is this? Patayin niyo yan!" Sigaw ni Celeste pero walang sumunod. Lumapit si Liana sa harap ng entablado. Sapat na para makita ni Celeste ang kanyang tagumpay. "Oh, hindi ba yan ang video na gusto mo? Akala ko ba gusto mong ipakita ang partnership nyo? Yan ang katotohanan. Hindi ka kabit. Isa kang magnanakaw." Humarap si Liana kay Marco na ngayon ay tulala at tila binuhusan ng malamig na tubig. "At ikaw, Marco, yan bang ipinalit mo sa 7 taon natin? Isang babaeng tinitingnan ka lang bilang isang ATM machine?" Bago pa man makasagot si Marco, lumapit si Ethan at tumayo sa tabi ni Liana. Ang presensya ni Ethan ay nagbigay ng huling dago kay Celeste. "Remember me, Celeste? Ang lalaking kinuhaan mo rin ng lahat. Ngayon, ako naman ang kukuha sa'yo." Isang grupo ng mga pulis ang pumasok sa ballroom. Hinawakan ni Liana ang braso ni Ethan. Nararamdaman ang pagyanig ng kanyang sariling kamay. Tapos na ang unang yugto. Pero habang nakikita niyang kinakaladkad si Celeste, hindi ginhawa ang naramdaman niya, kundi isang bagong takot. Paano na sila ni Marco? At ano ang gagawin niya sa nararamdaman niya para sa lalaking nasa tabi niya ngayon? Ang amoy ng mamahaling pabango at alak sa ballroom ay napalitan ng malansang amoy ng kahihiyan. Habang kinakaladkad ng mga otoridad si Celeste na nagsisisigaw pa rin ng pagbabanta, naiwan si Marco sa gitna ng entablado. Isang anino ng lalaking dating tinitingala ni Liana. Dahan-dahan, sa harap ng mga natitirang bisita at sa ilalim ng mapanghusgang mga ilaw, lumuhod si Marco. Ang kanyang mga balikat ay nangangatog at ang kanyang mga luha ay pumatak sa makintab na sahig. "Liana, love, patawarin mo ko." Hikbi ni Marco. Sinubukan niyang abutin ang lalayan ng gown ni Liana pero mabilis na umatras ang babae. "Nabulag ako. Akala ko mahal niya ako. Akala ko may kulang sa atin. Kaya ako naghanap ng iba. Patawad, Liana. Gagawin kong lahat. Babawi ko lang ang tiwala mo." Tinitigan siya ni Liana ng may halong pait at awa. "Ang tiwala, Marco, ay parang kristal. Noong binasag mo to sa hotel sa Tagaytay, hindi lang to nagkabitak-bitak. Naging abo to. At ang abo, kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik sa dati." "Liana, please." Pagmamakaawa pa ni Marco. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Liana,
Naramdaman niya ang malamig na kamay ni Ethan sa kanyang likuran. Umalis na tayo rito. Tapos nang palabas, Liana. Seryosong saad ni Ethan. Hindi kumibo si Liana at nagpatianod kay Ethan hanggang sa makarating sila sa parking lot. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang balat. Pero ang isip niya ay puno pa rin ng imahe ng lumuluhod niyang asawa. Salamat, Ethan. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nagpapakahibang pa rin ako. Bulong ni Liana habang nakasandal sa sasakyan ng lalaki. Huminto si Ethan na tumitig sa malayo. Ang kanyang panga ay nakakuyom. Huwag kang magpasalamat sa akin, Liana. Hindi akong bayani sa kwentong to. Kumunot ang noo ni Liana. Anong ibig mong sabihin? Tinulungan mo ko. Ibinigay mo sa akin ng ebidensya. Humarap si Ethan sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liana ang takot sa mga mata ng lalaking. Akala niya ay gawa sa bato. Hindi lang paghihiganti ang dahilan kung bakit kita nalapitan. Celeste is not just a scammer, Liana. She works for a syndicate. Isang grupong naglalaban ng pera gamit ang mga kumpanyang tulad ng sa asawa mo. At akong dating accountant nila na tumakas na lang mga sekretong yan. Nalaki ang mga mata ni Liana. Ano? Ginamit kita. Kailangan ko ng isang taong may legal na access sa buhay ni Marco para mailabas ang mga dokumento ng hindi akong itinuturong mitya. Pero hindi ko inaasahan na... Na ano? Tanong ni Liana. Halos hindi makahinga. Na mahuhulog ako sa iyo, Liana. At dahil doon, pareho na tayo nasa panganib ngayon. Ngayon napahiya si Celeste at nabulilyas ang operasyon nila. Hindi lang si Marco ang hahabulin nila. Hahabulin nila tayo. At hindi sila titigil hanggat hindi tayo nananahimik habang buhay. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang itim na van ang biglang huminto sa tapat nila. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang tatlong lalaking nakasuot ng maskara. Sa isang iglap, ang tagumpay ni Liana ay napalitan ng isang madilim na katotohanan. Ang laban para sa kanyang asawa ay tapos na, pero ang laban para sa kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog at tunog ng mga kuliglig. Malayo ang tinakbo ni Ethan at Liana mula sa ingay ng Maynila hanggang sa marating nilang isang lumang rest house sa dulo ng isang liblib na barangay sa Quezon. Ang bahay ay gawa sa bato at kahoy. Tila nakalimutan na ng panahon. Ngunit ayon kay Ethan, ito ang pinakaligtas na lugar dahil wala itong bakas sa anumang digital map. Pasok ka. Maikling utos ni Ethan habang bitbit ang isang backpack na naglalaman ng mga armas at mahahalagang papeles. Pumasok si Liana. Yakap-yakap ang sarili dahil sa lamig. Ang kanyang eleganteng gown ay sira-sira na sa laylayan. Isang simbolo ng kanyang marangyang buhay na gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Hanggang kailan tayo rito, Ethan? Paanong pamilya ko? Paanong anak ko? Humarap si Ethan sa kanya. Ang muka ay seryoso sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Ligtas si Toby. Nakadeploy yung mga tao ko para bantayan siya mula sa malayo. Pero ikaw, Liana, ikaw ang target. Dahil sa'yo, nagsimula ang pagbagsak ng operasyon nila sa Pilipinas. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakukuha. Napayuko sa iyak si Liana at napaupo sa isang lumang sofa. Ang lahat ng tapang na ipinakita niya sa party ay biglang naglaho. Bakit kailangan mangyari to? Gusto ko lang namang bawiin ang asawa ko. Gusto ko lang namang protektahan kung anong sa akin. Lumapit si Ethan at lumuhod sa harap niya. Hindi niya hinawakan si Liana. Pero ang pasensya niya ay nagbigay ng kakaibang init. Minsan, ang pagbawi sa kung anong sayo ay nangangailangan ng pagsunog sa tulay na kinalalagyan mo. I'm sorry, Liana. I'm sorry na kailangan mo madamay sa gulo ko. Sa mga sumunod na araw, ang safe house ay naging saksi sa unti-unting paglalapit ng dalawang kaluluwang kapwa sugatan. Sa ilalim ng isang bubong, nagluluto sila ng sabay. Nagbabantay sa gabi ng salitan at nagbabahagi ng mga kwentong hindi nila masabi sa iba. Napagtanto ni Liana na sa likod ng matigas na anyo ni Ethan ay isang lalaking nagmahal din ng tapat pero niloko at basta iniwan. Isang gabi, habang nagkakape sila sa beranda, hinawakan ni Ethan ang kamay ni Liana. Alam mo, sa lahat na naging plano ko, ang mailigtas ka ang tanging bagay na hindi ko pinagsisisihan, Liana.
Hahalik na sana ang hangin sa pagitan ng kanilang mga labi nang biglang tumunog ang satellite phone ni Ethan. Isang mensahe ang dumating. "Marco is tracking your GPS. He's not alone. He thinks he's saving her, but the syndicate is using him as a bait." Sa kabilang banda, si Marco ay kasalukuyang nagmamaneho sa madidilim na kalsada ng probinsya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Liana, ililigtas kita sa lalaking yan. Akala mo ba, hindi ko alam na kinuha ka niya?" Bulong ni Marco sa sarili. Hindi alam ni Marco, ang sasakyang sumusunod sa kanya ay hindi mga pulis, kundi ang mga tauhan ni Celeste na may hawak na matataas na kalibre ng armas. Ginagamit si Marco na tracking dog para ituro ang lokasyon ni Liana at Ethan. "Ethan, may paparating!" Sigaw ni Liana nang makita ang liwanag ng mga headlight mula sa malayo. "Magtago ka sa silong, Liana. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari." Utos ni Ethan habang ikinakasa ang kanyang armas. Ang katahimikan ng gabi ay malapit ng babasag ng mga putok ng armas at ng isang katotohanan, mas masakit pa sa pagtataksil. Sa larong ito, ang taong akala mo magliligtas sa'yo ang siyang magtuturo ng kamatayan sa pintuan mo. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng sitwasyon nang biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang dating tahimik na safe house sa Quezon ay naging isang madugong arena. Ang mga headlight ng SUV ni Marco ay tumama sa kakahuyan, nagbibigay ng nakakatakot na anino sa bawat puno. "Liana! Liana! Lumabas ka riyan! Alam kong kasama mong lalaking yan!" Sigaw ni Marco. Ang boses niya ay halos malunod sa daguntong ng kulog. Sa loob ng silong, nakakubli si Liana. Nanginginig habang yakap ang isang armas na ibinigay ni Ethan bilang proteksyon. Mula sa maliit na siwang ng kahoy, nakita niya ang asawa. Pero hindi ito ang Marco na kilala niya. Ang mukha nito ay puno ng desperasyon at takot. Hindi takot para sa asawa, kundi takot para sa sariling buhay. "Tumigil ka na, Marco. Umalis ka na habang may pagkakataon ka pa." Sigaw ni Ethan habang nakadapa sa likod ng isang sementadong poste. Pilit na tinititigan ng mga tauhan ng sindikato na unti-unti nang kumakalat sa paligid ng bahay. "Ibigay mo sa akin si Liana, Ethan. Kailangan ko siyang ibalik sa kanila." Muling sigaw ni Marco. Isang putok ng armas ang bumasag sa usapan. Nagsimula ang ulan ng bala. Ang mga tauhan ni Celeste ay hindi na nag-atubili. Nagpalitan ng putok sina Ethan at ang mga armadong lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nakalapit si Marco sa pintuan ng silong. "Liana, halika na! Ililigtas kita!" Sabi ni Marco habang hinihila ang pinto. Nakalabas si Liana, basa ng ulan at putik. "Marco, bakit? Bakit mo ginagawa to? Akala ko ba mahal mo ko?" Bago pa makasagot si Marco, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa isang megaphone sa malayo. Si Celeste. Nakatayo ito sa likod ng mga tauhan niya. May suot na bulletproof vest. "Huwag kang maniwala sa kanya, Liana. Hindi kanya ililigtas. Ipinagpalit ka na niya. Marco, ipakita mo sa kanyang pinirmahan mo." Natigilan si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mula sa kanyang bulsa, nalaglag ang isang basang papel. Mabilis itong pinulot ni Liana. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat, nabasa niya ang mga katagang dumurog sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Ito ay isang kontrata, isang kasunduan sa pagitan ni Marco at ng sindikato ni Celeste. Ang kapalit ng pagbura sa bilyon-bilyong utang ni Marco sa sugal at maling negosyo ay ang pag-turnover kay Liana bilang collateral. Gagamitin si Liana bilang bagong muka ng kanilang money laundering operation sa ibang bansa dahil sa kanyang malinis na record bilang accountant. "Collateral?" Bulong ni Liana. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Ipinagbili mo ako, Marco, para lang sa utang mo." "Wala akong choice, Liana. Papatayin nila ako. Pero kapag sumama ka sa kanila, magiging reyna ka pa rin. Bibigyan ka nila ng lahat." Depensa ni Marco. Sinusubukang hawakan ng kamay ni Liana. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Liana. "Napakasama mo. Mas masahol ka pa kay Celeste." Sa sandaling yon, isang bala ang tumama sa balikat ni Marco mula sa direksyon ng mga tauhan ni Celeste. "He's useless now! Kunin ang babae!" Utos nito sa grupo.
Bago pa man makalapit ang sinuman, sumulpot si Ethan mula sa dilim. Binuhat niya si Liana at mabilis na tumakbo patungo sa kakahuyan. "Hold on, Liana. Huwag kang titingin sa likod." Habang tumatakbo sila, narinig ni Liana ang huling sigaw ni Marco bago ito tuluyang nalubog sa ingay ng ulan. Ang lalaking pinakasalan niya ay naiwan doon, sugatan, talunan at mag-isa. "Ethan, bakit mo pa ako inililigtas?" Tanong ni Liana habang patuloy sila sa pagtakas. Huminto sandali si Ethan, hinihingal at tinitigan si Liana sa mga mata. "Dahil sa mundong puno ng mga taong may presyo, ikaw lang ang tanging bagay na hindi ko kayang ipagpalit kahit sa sarili kong buhay, Liana." Ang bawat hakbang sa loob ng abandonadong minahan ay may kasamang alingaw-ngaw ng panganib. Ang hangin dito ay amoy kalawang at basang lupa, isang lugar na matagal nang nilimot ng mundo. Sa isang sulok na bahagyang naiilawan ng maliit na flashlight, namimilipit sa sakit si Ethan. Isang bala ang dumapli sa kanyang tagiliran habang tinatakasan nila ang mga tauhan ni Celeste. "Dito muna tayo, hindi nila agad makikitang lagusang to." Hingal na sabi ni Ethan. Ang kanyang muka ay maputla na sa sobrang pagkawala ng dugo. Mabilis na pinunit ni Liana ang laylayan ng kanyang damit upang gawing benda. Ang kanyang mga kamay na dati ay para lamang sa pag-aasikaso ng pamilya at pagbibilang ng pera sa opisina ay puno na ngayon ng dugo at putik. "Huwag kang malalagot ng hininga, Ethan. Please, huwag ngayon." Bulong ni Liana habang maingat na nililinis ang sugat nito gamit ang natitirang tubig sa kanilang bote. Bawat daing ni Ethan ay tila sugat sa puso ni Liana. Bakit? Bakit mo ko inaalala na ganito?" Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay mahina pero seryoso. "Ginamit kita, Liana. Inilagay kita sa panganib." Huminto si Liana sa pagbenda at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Ethan. Sa gitna ng dilim at lamig ng minahan, tila tumigil ang mundo. "Dahil ikaw lang ang nagparamdam sa akin na may halaga pa ako. Noong ipinagbali ako ni Marco, akala ko katapusan ko na. Pero ikaw, binuwis mo ang buhay mo para sa akin." Dahan-dahang itinaas ni Ethan ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Liana. "Liana, sa lahat na naging kasalanan ko sa buhay, ang pag-ibig ko sa iyo ang tanging bagay na alam kong tama. Kung mamamatay man ako rito, gusto kong malaman mo na ikaw ang aking huling pahina." Hindi na nakasagot si Liana. Hinila niya ang mukha ni Ethan at hinalikan ito na may kasamang pangungulila at takot. Isang halik na nagbubuklod sa dalawang kaluluwang pinagtagpo ng pagtataksil at pinatibay ng panganib. Sa sandaling yon, wala silang pakialam sa sindikato o sa nakaraan. Sila lang dalawa. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng isang matinis na tunog mula sa radyong bitbit ni Ethan. Isang static na tunog na sinundan ng isang boses na nagpatingkad sa kilabot ni Liana. "Ang sweet nyo naman. Sayang, mukhang hindi naaabot ang happy ending nyo." Boses yon ni Celeste, may halong halakhak. Biglang narinig ni Liana ng isang iyak mula sa background. Isang iyak na kilalang-kilala niya. "Mama! Mama! Natatakot ako!" Sigaw ng isang bata. "Toby!" Sigaw ni Liana, halos mabitawan ng flashlight. "Celeste, napakasama mo! Huwag mo sasaktan ng anak ko! Labas siya rito!" "Oh, Liana, alam mo namang sa negosyo, kailangan ng collateral. May 12 oras kayo para pumunta sa lumang pier ng Batangas. Dalhin niyo ang mga original na dokumento ng kumpanya at ang laptop ni Ethan. Kung hindi kayo sisipot o kung magsasama kayo ng pulis, padadalhan kita ng regalo mula sa anak mo. Isang daliri, bawat oras na mahuhuli kayo." Namutawi ang isang sigaw ng pait mula kay Liana. Ang kanyang mundo na pilit niyang binubuo kasama si Ethan ay muling gumuho. Tumingin siya kay Ethan na ngayon ay pilit na tumatayo kahit hirap na hirap. "Ethan, ang anak ko!" Hikbi ni Liana. Kinuha ni Ethan ang kanyang armas at tiningnan ang huling load ng bala nito. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot, kundi puro bagsik. "Ililigtas natin siya, Liana. Kahit yun ang huling bagay na magawa ko sa mundong to." Ang amoy ng lansa at kalawang ng lumang pier sa Batangas ay humahalo sa tensyong bumabalot sa paligid.
Madilim ang gabi. Tanging ang mga patay sinding ilaw mula sa mga nakaparadang container van ang nagbibigay ng liwanag. Hawak ni Liana ng isang itim na briefcase, ang kanyang huling baraha. Sa loob nito ay ang mga dokumentong magpapabagsak sa sindikato o ang magiging kabayaran para sa buhay ng kanyang anak. "Nandito na ako, Celeste! Ipakita mong anak ko!" Sigaw ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig pero puno ng determinasyon. Mula sa itaas ng isang container van, lumitaw si Celeste. Sa tabi nito ay isang bata na nakatali ang mga kamay at may takip ang bibig. "Mama!" Saad ni Toby. Ang mga mata ay naniningkit sa takot. "Relax, Liana. Just give me the laptop and the signatures and your son goes home." Mapanuyang sabi ni Celeste. Habang nangyayari ang negosasyon, isang anino ang dahan-dahang umaahon mula sa madilim na tubig ng pier. Si Ethan. Suot ang tactical gear, basa ang buong katawan at may matulis na bagay na nakakagat sa bibig. Ginamit niya ang kanyang galing bilang dating agent ng sindikato para pasukin ang blind spot ng kuta. Ngunit bago pa mailapag ni Liana ang briefcase, isang lalaki ang lumabas mula sa likod ng isa pang van. Marungis, may benda sa balikat at may hawak na armas na nanginginig. Si Marco. "Liana, ibigay mo sa akin yan. Akong dapat mabigyan yan kay Celeste." Sigaw ni Marco. Ang kanyang mga mata ay luluwa na sa desperasyon. "Kapag ako nag-abot niyan, palalayaan na nila ako. Baka pagsisimula ako ulit." "Marco, pati ba naman ang anak natin? Gagamitin mo para sa sarili mong kaligtasan? Wala ka na talagang kaluluwa." "Hindi mo naiintindihan. Papatayin nila ako kapag hindi ko naayos to." Buliyaw ni Marco. Akma niyang aagawin ng bag kay Liana nang biglang may pumutok na armas. Isang bala ang tumama sa paanan ni Marco. Galing yun kay Ethan na ngayon ay nakapwesto na sa gilid ng crane. "Bitawan mong asawa mo, Marco. Bago pang susunod na bala ay tumama sa ulo mo." Banta ni Ethan. Nagkagulo ang lahat. Nagpaputok ang mga tauhan ni Celeste sa direksyon ni Ethan. Sa gitna ng putukan, mabilis na tumakbo si Liana patungo sa kinaroroonan ni Toby. "Anak, takbo! Walang aalis!" Sigaw ni Celeste sabay bunot ng kanyang sariling armas at itinutok ito sa bata. Ngunit bago pa man makakalabit ni Celeste ang armas, hinarangan siya ni Marco. Hindi dahil sa kabayanihan, kundi dahil sa pag-aakalang makukuha niya ang briefcase na nahulog malapit sa kinaroroonan ng babae. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Tumigil ang mundo ni Liana nang makitang bumagsak si Marco sa semento. Sapu ang kanyang dibdib. Sa huling pagkakataon, nagtagpo ang mga mata nila ni Liana. Walang salita. Tanging pagsisisi na lang ang nakita sa mga mata ng lalaking dating niyang minahal. "Ngayon, ikaw naman, Liana!" Sigaw ni Celeste. Ibinaling ang armas kay Liana. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa likuran ni Celeste. Ang fuel tank ng isa sa mga van na tinamaan ng bala ni Ethan sa gitna ng usok at apoy. Sumugod si Ethan at sinunggaban si Celeste. Nagpagulong-gulong sila sa sahig habang si Liana ay mabilis na kinilaga ng kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. "Ligtas ka na, baby. Ligtas ka na." Hikbi ni Liana habang ang paligid ay unti-unti nang nilalamo ng apoy. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Sa ilalim ng nagbabagang bakal, nakatayo pa rin si Celeste. Sugatan ng muka at may hawak na pasabog. "Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman ni Marco, walang mabubuhay sa inyo." Nang makita ni Liana ang pasabog sa kamay ni Celeste, ang tanging naisip niya ay ang kaligtasan ng anak niya. "Ethan!" Sigaw ni Liana. Ang kanyang boses ay punong-puno ng takot at pag-asa. Bago pa man maganap ang pagsabog, nakita ni Liana ang huling sulyap ni Ethan sa kanya. Isang tingin na punong-puno ng pagmamahal at sakripisyo. Isang malakas na tulak ang naramdaman ni Liana. Itinulak sila ni Ethan ni Toby sa kabilang panig ng mga container van, palayo sa kinaroroonan nila ni Celeste. Pagkatapos ay isang nakakabinging pagsabog ang bumasag sa gabi. Yumanig ang buong pier. Ang mga bakal ay nagliparan at ang apoy ay umakyat hanggang sa langit. Niyakap ni Liana si Toby ng mahigpit. Pilit na ipinapangsangga lang ang kanyang sariling katawan.
Nang humupa ang unang bugso ng init, dahan-dahang tumingin si Liana sa direksyon ni Ethan. Wala na siyang nakita kundi makapal na usok at ang nagbabagang pierna, unti-unting lumulubog sa dagat. Ethan! Hindi! Ethan! Sumugod ang mga bumbero at pulis, ngunit ang tanging nakuha nila sa gitna ng trahedya ay ang bangkay ni Marco at ilang piraso ng damit na pinaniniwalaan kay Celeste. Si Ethan ay nawawala. Itinuring na presumed dead matapos ang ilang linggong paghahanap sa malalim na karagatan ng Batangas. 6 na buwan ang lumipas. Ang simoy ng hangin sa Baguio ay malamig at payapa, malayo sa malansang amoy ng pier at sa ingay ng Maynila. Dito pinili ni Liana na magsimulang muli, gamit ang perang naiwan sa kanya mula sa mga insurance ni Marco at ang sarili niyang ipon. Nagbukas siya ng isang maliit na bookstore at cafe. Ang The Next Page. Payapa na ang buhay niya. Wala na si Celeste, wala na ang sindikato, at si Marco ay isa na lamang mapait na alaala. Ngunit gabi-gabi, bago matulog, tinititigan pa rin ni Liana ng isang maliit na litrato ni Ethan, ang lalaking naging tagapagligtas niya sa gitna ng bagyo. Isang hapon, habang nag-aayos si Liana ng mga bagong dating na libro, tumunog ang kampana sa pintuan ng kanyang shop. Isang delivery man ang pumasok, bitbit ang isang napakalaking bukay na mga puting tulip. Ang bulaklak na minsan niyang nabanggit kay Ethan na paborito niya dahil ito ay simbolo ng bagong simula. Para kay Ma'am Liana? Tanong ng delivery man. Sino nagpadala nito? Tanong ni Liana. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Wala pong pangalan, ma'am, pero may card po na kasama. Nanginginig ang mga kamay ni Liana nang kunin niya ang maliit na card. Pagbukas niya rito, tumigil ang kanyang paghinga. Ang sulat kamay ay pamilyar, matatag, seryoso at puno ng karakter. I told you, I'll find you in our next page. Waiting at the terrace. E. Binitawan ni Liana ang mga bulaklak at mabilis na tumakbo patungo sa veranda ng cafe na nakaharap sa mga pine trees. Doon, nakatayo ang isang lalaki. Nakasuot ito ng makapal na jacket. May peklat sa gilid ng kanyang panga na wala noon. Pero ang mga mata nitong kasing lamig ng yelo pero kasing init ng apoy kung tumitig, ay hindi nagbago. Ethan? Bulong ni Liana. Ang mga luha ay malayang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Sabi ko sa'yo, hindi ako basta mawawala. Agad hindi ko pa nababasa ang happily ever after mo. Hindi na nag-atubili si Liana. Sumugod siya at yumakap ng mahigpit kay Ethan. Sa huling pahina ng kanilang kwento, hindi na sila biktima. Hindi na sila nagtatago. Sila ay 2 taong natutong magmahal sa gitna ng digmaan. Ang buhay sa Baguio ay tila isang panaginip na ayaw nang gisingin ni Liana. Sa loob ng ilang buwan, naging katuwang niya si Ethan sa pagpapatakbo ng cafe. Ang dating agent na sanay sa armas at panganib ay sanay na ngayon sa pag-aayos ng mga mesa at pagtimpla ng kape. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at yakap, alam ni Liana na may mga aninong pilit pa ring humahabol sa kanila. Isang maulan na Martes, habang mahimbing na natutulog si Toby sa loob ng kanilang maliit na cottage, isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok sa cafe. Hindi ito mukhang turista. Ang kanyang bitbit na briefcase ay may tatak ng isang tanyag na law firm sa Makati. Mrs. Liana Ilustre? Tanong ng lalaki. Ako si Atty. Valderrama. Hawak kong huling testamento at makadokumentong iniwan ng iyong asawa, si Marco Ilustre. Napatigil si Liana sa pagpupunas ng baso. Si Ethan na nasa counter ay agad na lumapit at tumayo sa likuran ni Liana. Ang kanyang presensya ay nagsilbing proteksyon. Patay na si Marco, attorney. Tapos ng lahat ng gulo sa kanya. Alam ko, Mrs. Ilustre. Ngunit may isang provision sa kanyang last will na kailangan buksan 6 na buwan matapos ang kanyang pagpanaw. Ito ay tungkol sa kanyang nag-iisang tagapagmana. Paliwanag ng abogado, sabay latag ng isang brown envelope sa mesa. Binuksan ni Liana ang envelope ng mabigat ang puso. Akala niya ay tungkol lamang ito sa mga natitirang utang o ari-arian. Ngunit habang binabasa niya ang mga unang pahina, unti-unting nawala ng kulay ang kanyang muka.
Kasama sa mga dokumento ang isang DNA test result na may petsang 8 taon na ang nakakalipas bago pa man ipanganak si Toby. Anong ibig sabihin ito? Si Marco Ilustre ay baog Liana. Alam niya to bago pa kayo ikasal. Sinabi niya sa akin na hindi siyang biological na ama ni Toby. Ngunit ginamit niyang bata para itali ka sa kanya at para magkaroon siya ng mukha sa lipunan. Binitiwan ni Liana ang papel. Ang buong 7 taon ng kanyang pagsasama kay Marco ay nababalot ng mas malalim na kasinungalingan kaysa sa inakala niya. Kung hindi si Marco ang ama ni Toby, sino? May isa pang kalakip na sulat yan. Mula yan sa fertility clinicong saan ka nagpa-check up noon. Sabi ni Marco, pinalitan niya ang mga resulta. Ang totoo, sumailalim ka sa isang procedure na hindi mo alam dahil sa pakikipagsabuatan niya sa isang doktor. Kinuha ni Ethan ang mga papel at mabilis na binasa ang mga ito. Ang kanyang panga ay nagngit-ngit. Ginamit niyang isang anonymous donor para mabuntis ka ng hindi mo alam. Para lang hindi lumabas na mahina siya. Ngunit may isang detalye sa dulo ng sulat na nagpatahimik sa buong silid. Ang donor code na nakasaad sa dokumento ay pamilyar kay Ethan. Isang serye ng numero na bahagi ng isang lumang medical file na nakita niya noon sa database ng sindikato. Ang database kung saan nakaimbak ang impormasyon ng mga asset at agents na pinilit mag-donate ng genetic material bilang bahagi ng kanilang kontrata. Tumingin si Ethan kay Toby na ngayon ay gising na at naglalakad patungo sa kanila. Hawak ang isang laruang kotse. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng kanyang noo at ang paraan ng kanyang pagngiti. Nalamig si Ethan. Ang sekretong iniwan ni Marco ay hindi lang pagtataksil. Ito ay isang koneksyong magbubuklod o wawasak sa kanila ni Liana habang buhay. Liana, ang donor code na to. Ito ang code ko. Noong nasa ilalim pa ako ng pagsasanay sa sindikato, 10 taon nang nakakalipas. Napatigil ang mundo ni Liana. Ang tadhana ay may napakalupit na biro. Ang lalaking nagligtas sa kanya ay siya palang ama ng anak niya. Isang katotohanang matagal nang itinago ng asawa niyang nagnanais lamang ng kontrol. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ng cafe. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghigop ni Toby ng kanyang chocolate drink sa sulok. Walang kamalay-malay na ang kanyang buong pagkatao ay kasalukuyang binubuwag ng mga papel na nasa mesa. Nakatitig lang si Liana kay Ethan. Ang lalaking nasa harap niya, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang minamahal, ay ang biological na ama ng kanyang anak. Isang tadhana na masyadong masalimuot para maging totoo. 10 taon nang nakakalipas, Liana. Bahagi yun ng kontrata namin sa organisasyon. Kinukuha nilang lahat sa amin. Baging ang kakayahan naming magkaroon ng pamilya sa labas ng kanilang kontrol. Hindi ko akalain na ang donasyon na yun ay gagamitin ni Marco para linlangin ka. Kaya pala tuwing tinitingnan kita, pakiramdam ko ay matagal na kitang kilala. Kaya pala si Toby, hiyang-hiya na sa'yo mula nung una kayong magkita. Tumayo si Ethan at hinawakan ang mga kamay ni Liana. Liana, makinig ka. Hindi binabago ng papel na tong nararamdaman ko. Mas lalo lang itong pinatibay ang pangako kong hindi ko kayo iiwan. Anak ko siya at habang buhay ko siyang poprotektahan. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, biglang tumayo ang mga balahibo ni Ethan. Ang kanyang instinct bilang isang dating agent ay muling nagbabala. Tumingin siya sa malaking glass window ng cafe na bahagyang natatakpan ng hamog. Sa labas, sa ilalim ng isang puno ng vine, may isang anino na katayo. Isang babaeng nakasuot ng itim na trench coat at malaking sombrero. Nang umihip ang malakas na hangin, bahagyang naangat ang tabon sa mukha nito. Tumigil ang tibok ng puso ni Liana. Ang kabilang panig ng mukha ng babae ay puno ng peklat mula sa sunog. Isang permanenteng marka ng pagsabog sa piyer. Ngunit ang mga matang puno ng puot ay hindi magkakamali. Celeste! Nanginginig na tawag ni Liana. Pumasok kayo sa loob, ngayon na! Utos ni Ethan habang mabilis na binunot ang kanyang armas na nakatago sa ilalim ng counter. Bumukas ang pinto ng cafe at dahan-dahang pumasok si Celeste. Hindi na siyang eleganteng babae noon. Siya ay tila isang multong nagbalik mula sa impyerno. Masyado naman kayo naging komportable rito sa Baguio.
Akala niyo ba ganun kadaling tapusin ang isang katulad ko? Ano pang kailangan mo, Celeste? Wala na si Marco. Wala na ang pera. Sigaw ni Liana habang hinihila si Toby sa kanyang likuran. Tumawa si Celeste, isang tunog na parang kinakaliskis na bakal. Hindi ko na kailangan ng pera ni Marco, pero kailangan ko ang biological asset na hawak mo, Liana. Alam ng organisasyon ang tungkol kay Toby. Isang bata na may DNA ng aming pinakamagaling na agent. Siyang susunod na prototype. Siyang magpapatuloy ng nasimula namin. Hindi ako makakapayag. Banta ni Ethan. Itinutok ang armas sa pagitan ng mga mata ni Celeste. Talaga, Ethan? Tingnan mo ang ilalim ng mga mesa. Ang cafe na to ay punong-puno. Ang hangin sa loob ng cafe ay tila naging kuryenteng nakakamatay. Nakatutok ang armas ni Ethan kay Celeste, habang ang daliri naman ng babae ay nakalapat na sa boto ng remote detonator. Sa ilalim ng bawat mesa, ang mga bombang C4 ay tila mga aninong naghihintay ng hudyat para lumamon ang buhay. Huwag mong subukan, Ethan. Isang kalabit ko lang ng armas, sasabog ang lugar na to. Gusto mo bang makita ang anak mo na maging abo? Nanginginig si Liana habang yakap si Toby. Celeste, parang awa mo na. Kunin mo ng lahat. Huwag lang ang anak ko. Liana, tumingin ka sa akin. Mahinahon pero seryosong utos ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay tila may ipinaparating na mensahe. Huwag kang bibitaw. Ibinaba ni Ethan ang kanyang armas. Isang kilos na ikinagulat ni Celeste. Alam mo, Celeste, nakalimutan mo yata kung sino nagturo sa'yo ng security protocols ng organisasyon. Ang system na ginagamit nyo, akong gumawa ng override codes niyan. Mabilis na pinindot ni Ethan ang kanyang smartwatch. Isang mabilis na pag-vibrate ang naramdaman sa buong shaft. Voice command, Protocol 0, Authorization, Alpha 79er. Sa isang iglap, ang mga pulang ilaw ng bomba sa ilalim ng mga mesa ay naging kulay asul bago tuluyang namatay. Ang remote sa kanya ni Celeste ay naglabas ng usok. Na-jam ang signal nito. Anong ginawa mo? Sigaw ni Celeste. Nanlilisik ang mga mata. Ngayon, Liana! Hudyat ni Ethan. Hindi na nag-isip si Liana. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang anak ay napalitan ng isang mapanganib na lakas. Sumugod siya kay Celeste at sinunggaban ang braso nito. Nagpagulong-gulong sila sa sahig ng cafe. Sa gitna ng mga nagtumbahang silya at basag na tasa. Napakasama mo! Sisirain mong lahat! Sigaw ni Celeste habang sinusubukang saktan si Liana. Hinding-hindi mo na muling mahahawakan ang pamilya ko. Sagot ni Liana. Buong lakas niyang itinulak si Celeste patungo sa isang display shelf ng mga mabibigat na libro. Nagawa ni Ethan na makalapit para tulungan si Liana. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakakuha si Celeste ng isang piraso ng basag na salamin. Akma niya itong iaambag kay Ethan nang biglang bumukas ang pinto ng cafe. Isang malakas na putok ng armas ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Napatigil ang lahat. Nalaki ang mga mata ni Celeste habang dahan-dahang tumitingin sa kanyang puso kung saan bumbuhos ang pulang likido. Sa pintuan, nakatayo ang mga otoridad kasama si Attorney Valderrama. Sila ang tumawag ng backup matapos mapansin ang kaduda-dudang kilos sa labas ng cafe kanina. Bumagsak si Celeste sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mulat. Tila hindi matanggap ang kanyang tuluyang pagkatalo. Sa huling sandali, ang anino ng kanyang paghihiganti ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Mabilis na kinuha ni Ethan si Liana at Toby. Niyakap sila ng mahigpit habang ang mga pulis ay nagsisidatingan sa loob. Tapos na talaga, Liana. Wala na siyang babalikan. Humikbi si Liana sa balikat ni Ethan. Ang tensyon na namuo sa loob ng maraming buwan ay tila bumigay na. Si Celeste ay wala na at ang mga bombang nakatago ay naging mga piping saksi na lamang sa tagumpay ng kanilang pagmamahalan. Ngunit habang tinitingnan ni Ethan ang kanyang sugatang kamay, alam niyang bagaman wala na ang kalaban, ang sugat ng nakaraan ay nangangailangan pa ng panahon para tuluyang maghilom. Pagkatapos ng engkwentro sa cafe, tila huminto ang mundo para bigyang daan ng katahimikan.
Sa tulong ng mga dokumentong nakalap ni Attorney Valderrama at ang testimonya ni Ethan laban sa natitirang galamay ng sindikato, unti-unting nalinis ang kanyang pangalan. Hindi na siya si Asset 79. Siya na ngayon si Ethan Reyes, isang malayang tao at higit sa lahat, ang opisyal na ama ni Toby. Pero mamuna lang ang kulang, Liana. Nakangiting sabi ni Ethan habang nakaupo sila sa veranda. Pinagmamasdan ang mga papel para sa petition for recognition of paternity. Ngumiti si Liana, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa wakas, Ethan, wala nang takot. Nakatayo si Ethan sa dulo ng altar na gawa sa mga puting sanga at ligaw na bulaklak. Wala na ang kanyang itim na coat. Suot niya ngayon ang isang malinis na puting barong. Ang kanyang buka, na dati ay puno ng pag-aalala at bagsik, ay mababakas ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Nang magsimulang tumugtong ang isang malamig na kanta mula sa violin, bumukas ang mga pinto ng hardin. Doon lumitaw si Liana. Suot ang isang simple pero eleganteng lace gown. Ang bawat hakbang niya patungo kay Ethan ay tila pag-iwan sa bawat pait na dulot ni Marco at Celeste. You look beautiful. And you look like home. Sagot ni Liana nang may ngiti na nagpakinang sa kanyang mga mata. Sa gitna ng seremonya, isang masayang tawag ang bumasag sa seryosong sandali. Mama! Papa! Ang singsing! Tumatakbo si Toby sa gitna ng aisle, bitbit ang isang maliit na velvet cushion kung saan nakapatong ang dalawang gintong singsing. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ng dalawa. Lumuhod si Ethan para salubungin ang anak at hinalikan ito sa kanyang noo. Isang pagkilala na hindi lang sila mag-asawa, kundi isang pamilyang binuo ng tadhana. Nang oras na para sa kanilang vows, hinawakan ni Ethan ang mga kamay ni Liana ng mahigpit. Liana, sa mundong puno ng mga lihim at kasinungalingan, ikaw ang aking tanging katotohanan. Ipinapangako kong mula sa araw na to, ang kaisa-isang bagay na ipaglalaban ko ay ang ating bukas. Hindi na tayo magtatago, hindi na tayo tatakas. Napaiyak si Liana, pero ito ay luha ng labis na kagalakan. Ethan, akala ko noon ay nanakaw ang buhay ko nang mawala ang tiwala ko. Pero itinuro mo sa akin na ang tunay na pagmamay-ari ay hindi nakukuha sa kontrata, kundi sa bawat sakripisyo. Sinasabi nilang, your husband is mine. Pero ngayon, buong pagmamalaki kong sasabihin, my heart is finally yours. Isinuot nila ang mga singsing sa isa't isa, isang simbolo ng pagkakabuklod na hindi na kayang kalasin ng anumang nakaraan. Sa hudyat ng pari, naglapat ang kanilang mga labi sa isang matamis at mahabang halik, habang nagliliparan ng mga puting petals sa paligid. Tapos na ang kwento ng agawan. Wala ng mistress, wala ng taksil na asawa, at wala ng sindikato. Ang natira na lamang ay 3 tao na handang harapin ang mundo ng magkakasama. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Liana at Ethan. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.